Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulik Suliman ang malupit sa katotohanan. So, nasa labas tayo kaya mag-react lang tayo dito sa galit ng mga Pinoy dito kay Coach Chat Reyes. Pag-usapan nga natin ito, ano tong nangyayaring sa mga Pinoy na talagang galit na galit po kay Coach Chat Reyes ng Gilas Pilipinas, no? Pag-usapan natin 'yan. Tapos alam nyo ang mga netizens, pag tinitignan nyo yung social media, may post po si Atom Araulio na ganun nga ang sinasabi. Bakit kaya yung mga Pilipino daw, mas galit pa po kay Coach Chat Reyes? Kasi alam naman natin talagang nakakailang olats ng Pilipinas sa mga basketball tournament. Yung nakaraan dito sa FIBA, no? FIBA. Ano po yan mataas na level ng basketball tournament po yung FIBA. So, ano lang, komentaryohan lang natin mga kabunyog, mga kababayan, no? Bakit nga ba ang mga Pilipino ay mas galit sa mga basketball coach na natatalo ang ating team, ang Gilas Pilipinas. Pero seemingly parang wala namang galit sa mga corrupt na politiko. Yun yung post ni Atom Araulio na nag-viral. At yun nga, tayo rin napapaisip, pag tinignan niyo po yung comment section, halimbawa yung may live si Coach Chat Reyes, maraming Pilipinong galit na galit. Ang sabi pa nga palitan na yan. Time to go. Pahinga ka na, Coach Chat, di ba? Ang tawag pa sa kanya, Choke Reyes. Ibig sabihin, hindi niya talaga naipapanalo yung ating team. Alam nyo, ang nakakatawa dyan, pagdating po sa mga politiko, mukhang hindi galit ang mga Pilipino. Ibig sabihin po ba niyan ay mas mahalaga sa Pilipino ang basketball kaysa sa ating gobyerno? Di ba? Yun yung tanong Yun yung pinakatanong ni Atom Araulio. Di ba? Ngayon, kahit po yan sa Miss Universe, no? Tingnan yung Miss Universe. Kapag natatalo yung kandidato, galit sila. Halimbawa, yung Miss Universe natalo, yung pinakamanok natin. Maraming yan Hindi lang sa mga Miss Universe, Miss World, mga pageant, di ba? Ayan. Pag natatalo yung kandidato natin, nagagalit yung mga Pilipino. Bobo, sasabihin, bobo to, gano'n. Malupit ang mga netizen Sabihin, bobo, di ba? Tanga, di ba? Hindi qualified, umalis na. Gano'n din kay Chat Reyes. Pag natatalo yung Gilas. Pero pagdating sa politiko, bakit gano'n? Naboboto yung mga kagaya nila Robin Padilla, binoboto yung mga kagaya nila Bato, di ba? Yung mga may kaso ng katiwalian, naboboto sa gobyerno. Kaya yan ang pag-uusapan natin. Bakit nga ba ang mga Pilipino galit sa mga kandidato ng Miss Universe na mga Pilipino na natatalo, sa mga coach ng basketball na natatalo, kaysa sa mga politiko na nagpapatalo din? At ang pinapatalo po ng mga politiko ay yung buong Republika ng Pilipinas at tayo yung talo. And yet, ang mga Pinoy nga, mas mahalaga yata ang basketball. Bakit nga ba nagkaganon? Yan ang pag-uusapan natin. Tayo nagla-live, meron tayong meeting, iniintay lang natin ang ating ka-meeting at yun yung naisip kong i-vlog ngayong araw na ito. Pag-usapan natin yon. Sabi ni Heidi Calao, kasi mas interesado sila sa basketball, samantalang manhid na sila sa mga corrupt na opisyal. Oo nga totoo yun, manhid na nga ba ang mga Pinoy sa mga corrupt? Tingin ko manhid na. Parang ang mga Pilipino, mas nakaka-relate sila sa basketball. Nagsasaya sila. Feeling nila kung nanalo ang Gilas, panalo sila. Okay naman yun kasi minsan kailangan natin maglibang. Pero matindi po ang nakaka-relate talaga yung Pilipino sa basketball. Pero hindi na siya nakaka-relate sa gobyerno. O limbawa, yung pagtaas ng presyo ng bigas, di ba? Pag inisip nyo, dapat magalit na mga Pilipino dyan. May nagtatapsap sa atin, Salamat, mama. Dumaan. Dapat magalit yung mga Pilipino sa pagtaas ng presyo ng bigas. Magalit yung mga Pilipino sa smuggling. Kasi yan, hindi basketball yan. Totoong buhay yan. Na talagang nababawasan yung budget natin. Di ba? Pero parang hindi na rin nagagalit ang mga Pilipino. Sabi nga nung isa, manhid na nga daw,
Ayan, basahin ko yung mga comment nyo, Michelle Michelle Madrigal Andrea. Good morning po, Sir Kulex. Kayo, anong sa tingin nyo? Gusto kong marinig ang opinion nyo. Pag-usapan natin, i-comment nyo, babasahin ko. Bakit nga ba ang mga Pilipino mas galit sa mga basketball coach at sa mga kandidato ng Miss Universe, sa mga boxer na mga Pilipino na natalo, di ba? Si Pacquiao, nung panalo yan, mahal na mahal ng mga Pilipino. Nung natalo na sa boxing, wala na, laos na. Di ba? Pero yung mismong pangyayari sa gobyerno na mga opisyal ng gobyerno na talagang palpak, hindi lang palpak, sabihin natin bobo, hindi nagagalit yung mga Pilipino, pinagtatanggol pa. Diba? Maraming mga kababayan natin ganun. Pero pagdating sa basketball, galit na galit pag matatalo. Pero pagdating sa gobyerno, kahit talong-talo na tayo, parang ina-accept pa yun, di ba? Yun yung tanong ni Atom Araulio. Bakit nga ba? Di ba? Sabi ni Nix to Sam. Ano bang sabi nun? Hindi ko nabasa eh. Sabi ni Berdison, watching po. Salamat Berdison Sabi ni Nix to Siam, kung tumaas ang presyo ng bigas, huwag sisihin si Presidente. Sisihin nyo mga negosyante na hino-hoarding nila. Bakit hindi sisisihin ang Presidente? Meron siyang kapangyarihan na ipatigil yung hoarding. Di ba? Yun ang aking punto doon, Nix to Sam. Hindi pwedeng hindi mo sisihin ang Presidente kasi nasa kanya ang kapangyarihan. In fact, si Bongbong Marcos ang Presidente at the same time, Department of Agriculture Secretary. So kung siya may kapangyarihan, pag-upo niya dyan, alam niya yung problema ng smuggling, ng hoarding, bakit wala pang pinakukulong? Yun ang point doon, yung sibuyas. Di ba? Ang mga tao talagang nagdusa sa sibuyas Hindi mo pa binibili, umiiyak ka na sa presyo. Sinong may kasalanan nun? Hindi, totoo yun, yung mga negosyante may kasalanan. Pero, isa sa may kasalanan, ang gobyerno, kasi nagpapabaya ang gobyerno. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya talagang sisisihin natin yung mga yan. Kaya sila nandyan sa kapangyarihan. Meron silang billion budget. Gawin nila yung trabaho nila. Di ba? Jose Di Masalang, palpak naman. Hindi ko na nabasa tuloy. Sayang, Di ba yun ang sagot ko doon? Jimmy De Vera, namanhid na ata mga Pinoy laban sa China kahit ninanakawan na ng isla. Kagaya niyang West Philippines dapat dyan tayo magalit magalit talaga ang Pilipino dyan. Tinataboy ang mga isda, binobombi tayo ng tubig, ninanakaw ang ating teritoryo, ang ating exclusive economic zone, and yet maraming mga Pilipino sinasamba pa rin si Duterte. Kitang-kita nating traidor sa Pilipinas. Hindi nila yun makita. Pero pagdating kay Chat Reyes, sinisisi nila nung natalo ang Gilas, di ba? Sipin nyo, parang ang buhay ng Pilipino, basketball ba? Di ba? Ganun ba yun? Bagamat gusto natin talagang manalo ang Gilas Pilipinas, para bang yan na lang ba ang mundo natin? Kaya yan yung pinakatanong ni Atom Araulio. Bakit nga ba? Saan pa nagagalit ang mga Pilipino? Sa mga mga nagba-viral na video. Okay yun, nagba-viral, nagagalit ka. Pag may nakita tayong abusadong pulis, nung nakaraan lang, na maraming nagalit na netizen, di ba? Yung isang abusadong pulis, dating pulis yun Kinasahan niya ng baril yung rider, yung siklista, yung nakabike, binatukan niya pa. Ano bang pangalan nung dating pulis na yon na abusado, Nagpa-presscon pa yun, Di galit na galit ang mga netizen, ang mga Pilipino. And yet, pinagtatanggol natin ang extrajudicial killing, mga abusadong pulis na pumatay. Di ba? Bakit galit tayo sa isang instance na nag-viral na video, pero hindi natin nakikita yung extrajudicial killing na naganap sa panahon ni Duterte? Sabi ng pulis, 6,000 po ang pinatay. Sabi ng human rights group, nasa 30,000. Imagine nyo yun, whether it's 5,000 na bangkay o 30,000 na bangkay, di ba dapat nagagalit ang mga Pilipino? Kasi nga, yung isang viral nga, nagalit tayo Nagalit yung mga netizen. Kinasahan lang yun, mali naman talaga yun. Hindi pa nga niya binaril yung biker. And yet, galit na galit ang mga netizen sa abusadong pulis.
How much more tong extrajudicial killing na nangyari sa drug war ni Duterte? Bakit hindi nagagalit ang maraming Pilipino, maraming mga Pilipino, maka Duterte pa, pinagtatanggol pa ang patayan? So may may disconnect. Meron tayong nakikitang disconnect sa utak ng mga maraming Pilipino. Disconnected yata no? Gusto yata yung actual na eksena. Pero nakita nyo, yung extrajudicial killing, hindi lang eksena yun Totoong buhay ang pinatay. O di dapat galit na galit tayo. At nangihingi na sana tayo ng katarungan para sa mga biktima ng patayan ng drug war. Diba? Pero sa mga viral video, nagagalit ang mga Pilipino. Yun nga, basketball, nagagalit. Pero pag tumaas ang presyo ng bigas, sige pa rin ang pagkapanati ko kay Bongbong Marcos. Diba? Kahit niloloko na sa 20 pesos kilo ng bigas, hindi naman totoo. Pinagtatanggol pa. Diba? Yun nga yung ating pinag-uusapan. Hindi natin maintindihan. Tingin ko talagang ang Pilipino maraming mga Pilipino talagang naluto na sa Hindi na nila makita yung realidad. Yung realidad. Nakikita ng marami nating kababayan na ang mga parang eksena na lang sa pelikula. Kaya tuwan-tuwa sila kapag nagpapayabang si Robin, nagsasalita. Parang nanonood na lang sila ng pelikula. Pag nagyayabang si Robin, nagsusuklay ng bigote. Pag sila bato, nagmumura, di ba? O ano mga pinagagawa nila, o ano mga kabulastugan ang sinasabi, na direktang nakakaapekto sa mga Pilipino sa buhay natin. Yung mga ginagawa nilang batas, kasi mga senador sila. Kabalbalan yun, di ba? Yung mga ginagawa nila Robin Padilla. And yet, hindi nagagalit ang mga Pilipino. Marami pa rin may idol sa mga yan. Kaya tingin ko, minsan marami tayong mga kababayan, hindi na nila alam yung realidad sa eksena na pampelikula, na pang YouTube. Parang napaghahalo-halo na Di ba? Sabi ni Jose Di Masalang, palpak naman talaga ang coaching ng Gilas. Totoo naman na ako naman, nakita ko naman talaga, kung ako lang basketball ang pag-uusapan natin, sino ba nagsabi noon? Hindi ko naman kinakampihan yan si Chat Reyes. Ako din nanonood din ako ng basketball. Walang problema doon. Talagang para sa akin, dapat palitan si Chat Reyes. Pero yun nga, kita mo, sino ba yung pulangaw na nagsabi na yon? Sayang, hindi ko nabasa yung pangalan. Galit na galit siya kay Chat Reyes, pero hindi siya galit kay Marcos at kay Duterte. Tingnan nyo na, kahit dito sa comment section, nagre-reflect di ba? Kasi daw, kakampings daw. Ano utak meron yan? Nakakatawa na lang no? Yan nga yung tanong ni Atom Araulio, no? Heidi Calaw. Kasi mas interesado sila sa basketball. Nabasa ko na pala yun. Yan. So, i-share po natin itong ating vlog, Sabi ni Antonio Bilisar. Tuloy lang tayo sa pagmumulat. Tuloy ang laban. Salamat, Sabi ni Shin Suba, tanggapin ang katotohanan na kailangan natin ng mga dayuhan. Kailangan natin ng mga dayuhan na maglaro at magdala sa pangalan ng bansa sa mundo ng basketball. Pwede tayong maglaro, tayo lang, pero para sa atin lang laro, lalo na kung makalaro ibang bansa, malakas lang ang publisidad sa lokal na malalaro, pero hindi sa realidad ng mundo. Kung basketball pag-uusapan, okay lang naman. Tama naman yun, palakasin natin ang team natin. Ang punto natin dito, Shinsuba, yung parang disconnect, parang hindi konektado ang isip ng Pilipino sa realidad tsaka sa mga napapanood nila. Kaya nga, bakit galit na galit ka sa coach? Okay lang yun. Pero di ba sa mas mataas na level, sana mga Pilipino maging conscious or maging mulat din sa nangyayari sa gobyerno na maraming bagay tayong dapat ikagalit liban sa basketball na mas mahalaga. Hindi ko sinasabi na huwag natin i-appreciate or maintindihan yung frustration ng mga Pilipino sa basketball. Walang problema doon. Pero ang sinasabi natin, hindi ba mas mainam na yung kamulatan ng Pilipino mas mataas? Kung nagagalit tayo sa mga basketball coach na natatalo tayo, di magalit din tayo sa mga politiko
na laging pinatatalo ang Republika ng Pilipinas. Kumbaga, nagiging kulelat na tayo sa mundo. O, sa pag-unlad, sa trabaho, maraming bagay na kulelat na tayo eh. Saan tayo nagiging number 1 sa buong mundo? Sa kurakot. Sa kurakot, di ba? Sa pangungurakot, sa garapalang pangungurakot. Diyan tayo na nagiging number 1. At yan ba yung imbento? Hindi naman yan imbento eh. O, kagaya niyan. Ilan ang mga kontrobersya? O, tumaas ang presyo ng asukal kasi daw importation, smuggling. May nakulong ba? Pero nagdusa ang mga Pilipino sa presyo ng asukal. Tumaas ang presyo ng sibuyas, smuggling. May nakulong ba? Walang nakukulong. Hindi, nagagalit ba kayo dyan? Lalo ang mga tagasunod ni Marcos Duterte. O ngayon naman, bigas ang tumaas ang presyo. Nagagalit ba kayo? Habang ang mga magsasaka nalulugi. Di ba? Sino kumikita dyan sa mga importation ng bigas? And yet, ang nagdudusa ang taong bayan. Lahat naman tayo siguro kumakain ng kanin. Lahat tayo bumibili ng bigas sa palengke. Apektado ang karaniwang tao. Maliban na lang siguro yung mga milyonaryo. Hindi nila ganong ramdam yung pagtaas ng presyo ng bigas. O, kagaya niyan, tumaas daw ang sahod. Magkano lang itinaas ng sahod? 40 pesos. Hindi ba tayo nagagalit? Kumbaga parang binibigyan na lang tayo ng limos, yung mga manggagawa. Dapat naman, magalit tayo. Bakit 40 pesos lang ang itataas? Parang, sa totoo lang, di ba? Di ba? Liban sa basketball, ang daming issue na dapat ang mga Pilipino mulat. Kaya tayo sa bunyog, yun yung ginagawa natin. Hindi dahil sa gusto nating manira sa gobyerno, hindi naman ito paninira. Ito ay pagsasabi ng totoo. O kahit yung 40 pesos na dagdag na sahod sa isang manggagawa, mamamasahe siya, kakain siya. Lahat ng presyo tumaas, dilata, bigas, sige nga. O, kaya talagang tayo So yun yung tanong ni Atom Araulio na nagtataka siya. Mas galit ang mga Pilipino sa mga coach na natatalo sa basketball team kaysa sa mga politikong kurap na nagpapatalo sa bayan. Di ba? Yung basketball, pag natalo naman tayo, basketball lang yan itong bayan natin, paano, di ba? Yun ang ating point. Mga mangmang po kasi, sabi ni Ann Cabarles, mga mangmang, at yung iba naman, mga naloloko lang. Ako naman alam nyo, dalawang bagay kasi ang tao. Siyempre, yung mga kababayan natin na ang inaatupag ay paghahanap buhay, wala na silang panahon na mag-analyze. Kaya marami dyan nabibiktima ng mga fake news at mga panloloko sa social media. Alam nyo naman sa YouTube tsaka sa Facebook, maraming mga panloloko na ginagawa. Yan sa panloloko na yan, marami nabibiktima dyan. Kagaya halimbawa yung Taliano Gold. Ang dami pong naulol dyan Ay, sorry for the word Maraming naging ulol. Ay, sorry. Sana hindi ako ma-plug down ng Facebook tsaka YouTube. Maraming naloko sa Taliano Gold. Nakakaawa itong mga tao na ito. Naniwala, binoto si Marcos. Yung pala, ang magiging ginto, yung presyo ng bigas tsaka sibuyas. Di ba? Yun ang naging totoo. Nagising sa panaginip. Sabi ni Marcos Jr., yun naman daw 20 pesos na pangako niya. Hindi naman daw niya pangako yun. Yun daw ay kanyang pangarap. Isipin nyo, walang hiya ka. Nagsabi ka sa butante na pangarap mo, 20 pesos kilo ng bigas. Ang dami naniwala. Yung pala pangarap mo lang. Natutulog pala to kung nangangarap lang. Di ba dapat ang kailangan natin, yung politikong gising, hindi yung nangangarap. Ang nangyari, nagkatotoo yung 20 pesos kilo ng bigas. Pero hindi pala yun ang presyo. Ibig sabihin, plus 20 pesos pala. From 40, magiging 60. Ayun ang totoo. Di ba? Ngayon, totoo ba ang sinasabi ni Kulex? Totoo. Walang kasinungalingan yun Ngayon, alam nyo, si Marcos Jr., inamin ng undersecretary niya, absent po siya ng 6 na buwan sa mga meeting sa Department of Agriculture. Absent po ng kalahating taon. Isipin mo, Department of Secretary ka ng Agriculture, absent ka ng 6 na buwan. Kami sa college, alam nyo ang isang SEM sa college, 6 months. Isipin mo yung mag-absent ka ng 6 months. 3 araw ka lang absent. Drop ka na. Ito, kalahating taon Na-imagine nyo yun? Kalahating taon kang hindi nakikipag-meeting.
And yet, ang problema sa agriculture, sa bigas, sa gulay, lahat pataas presyo. Yung pagkain po ng tao natin. Ito yung totoo. Kumbaga sa Team Pilipinas, sino ang coach natin? Si Marcos Jr. Dahil siya ang coach natin, siya ang presidente, dapat ipanalo niya ang bansa. Hindi naman kailangan sobrang unlad, at least ipanalo. Ngayon natatalo tayo sa presyo ng bilihin. Sinisisi ba natin itong mga senador natin, itong mga opisyal natin, mga kurakot? Talo ang Pilipinas sa ekonomiya, sa peace and order, talo tayo. Sa human rights, talo tayo. Sino ang coach natin? Sila Marcos, mga senador, mga congressman. Kumbaga, yan ang coach. Team Pilipinas. Sabi, bagong Pilipinas. Anong ulam ng mga Pilipino ngayon sa bagong Pilipinas? Bagoong. Bagoong Pilipinas ang nangyari. Sisisihin dapat natin itong mga opisyal natin na nangangako at nanloloko. Bakit kayo ngayon galit na galit kay Chat Reyes? Si Chat Reyes, ang pinatalo lang naman yan, yung Gilas Sabihin nyo ng pinatalo niya, kung pinatalo, mahina siya. Basketball lang yun, mga kababayan ko. Hindi yan makaka-apekto sa buhay nyo. Pagising nyo, wala na si Chat Reyes, hindi naman kayo pinerwisyo ni Chat Reyes Natalo lang tayo sa basketball. Kaya dapat ang galit nyo, wala kay Chat Reyes Yun ang tanong ni Atom Araulio na dapat nating sagutin, di ba? Tama naman siya, di ba? Ako nga, yun din na. Bakit nga ba, no? Miss Universe. Pag natalo yung ating manok sa Miss Universe, nagkamali ng sagot, ano sasabihin mga Pilipino? Ay, ang bobo naman kasi niyan Ang tanga-tanga mag-English, bobo. Lahat na sinabi na ng batikos. Nung si Robin Padilla nagsusuklay ng bigote, di ba mas bobo yun? At mas mabigat yun. Kasi nakaka-apekto yun sa buhay natin. Yung mga ginagawa nila bato, di ba kabubuhan yun? Yung ginagawa ni Marcos, di ba kabubuhan? Sabihan yung bobo ngayon. Huwag yung mga Miss Universe. Kasi yung mga yan, wala namang epekto sa buhay natin yan Kumbaga mga Pilipino, gumising kayo sa katotohanan. Hindi tayo nabubuhay sa pelikula. Di ba? Parang ano yan Nung sinuntok si Fernando Po Jr., nanonood ka na sine, nagalit ka. Pelikula yun. Eksena yun. Vlog yun, di ba? Yung mga vlogger. Pero ito, totoong buhay ito Sana ganun ang maisip ng mga Pilipino. Di ba? Si Cardo, sabi lang, si Cardo, ang galing. Hindi pa namatay-matay ang si Cardo. Ilang taon ba yung probinsyano? Tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Ang tagal mamatay ni Cardo. Naalala nyo ba yun? Baka susunod, pati si Coco Martin, senador na. Kasi akala ng mga Pilipino, yung pelikula, totoong buhay. Yung pelikula, vlog. Di ba? Kaya ang mga naboboto, mga vlogger, kaya mga style ng mga senador, para na rin nagba-vlogger. Nagpapasikat. Pagdating ng oras, wala rin silang nagagawa. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yan ang katotohanan. Sabi ni J.M. Kainoy, gusto mo magaling na coach, pero pag pumili ng magiging leader ng Pilipinas, karamihan pinipili mga bulok na. Yes, eksakto ka dyan, J.M. Kainoy. Ang gusto, magaling na coach, pero pumipili ng mga palpak na politiko na nagpapatakbo ng Pilipinas. Di ba? Salamat. Maganda yung comment mo na yun, Jimmy De Vera, dapat palitan na ang Gilas Pilipinas ng laban Pilipinas kontra China. Yan ang totoong laban. Tama si Sir Jimmy De Vera. Neye Villa, nanonood. Salamat. Lids Morgado Pabito. Hindi dapat kinahiya kung natalo ang Gilas. Nakakahiya ang binoto nila. Nadamay tayo. Hindi masuportahan ng gobyerno ang atleta ng Pilipinas. Salamat po Neye Villa. Well said, Bro Kulex. Yung iba kasi sobra naman makapagbas. Pero itong nagpapahirap mga leader sa atin, puro korap, nagpapalakpakan. Palalo itong mga pulangaw. Hay naku, Ako hindi ako, basketball fans din ako May comment din ako kay Chot Reyes. Pero alam ko ang realidad. Kumbaga, palpak, dapat na mag-resign si Coach Chat. Tingin ko, kailangan natin ng bagong coach sa Gilas Pilipinas. Pero higit sa Gilas Pilipinas, tingin ko, kailangan natin ng bagong mga set na mga politiko. Sana ganun, di ba? Pero hindi
Nakakalungkot ang mga kababayan natin. Galit na galit sa coach, hindi galit sa mga politikong kurap, di ba? Yun ang ano doon, punto ni Atom Araulio. Sabi ni Lemuel Henolia, mas galit kami sa mga kakampuet. Baka ikaw ang kakampuet, di ba? ano kinalaman ng mga kakampuet dito? Ito naman tao na to, hindi ka pa yata nagkakape, di ba? Kakatawa kayo, di ba? Kakampuet ba? Okay, kung galit ka, karapatan mong magalit sa mundo, di ba? Di ba? Tomato. Pag matino ang usapan, ayaw nyo, di ba? Dinadala nyo sa kakampuet. Tatawa ko doon, ha? Katakataka nga, sabi ni Aldrin Ventura, Jesse Nuarbe from Sipalay City, Negros Occidental. Invite ka namin sa Bunyog, Negros Occidental, ha? Jesse Nuarbe. Renato Colinayo. Yan ang katangahan ng mga Pilipino. Artista, iboboto mo. Binoboto artista, kaya ang nangyayari, uma-acting. Kasi binoto mo artista. Anong aasahan mo kila Robin? Di a-acting yan. Di ba? Sabi ni Robin sa West Philippine Sea, si Robin Padilla, anong solusyon niya sa West Philippine Sea? Binubuli tayo ng China. Galing kay Robin to, hindi ito fake news. Hindi ito fake news. Anong sabi ni Robin? Pupunta ako sa gitna ng West Philippine Sea, sasakay ako ng barko at magbablog ako. Isipin nyo. Ang solusyon ni Robin Padilla, vlogging. Magbablog daw siya. Yan ang pinili nyo eh. Sus Marios. Sabi niya yan, ha? Sabi niya yan. Di ba? Sabi niya, sasama daw siya kay Duterte. Sasama ako sa kulungan kay Duterte. Sus Marios. Okay, sumama ka na. Si Bato, anong ginawa ni Bato? Nabulgar yung mga pulis. Sila palang protektor ng droga. 1 toneladang shabu. Isipin nyo, pinagpapatay nyo yung mga ma-addict na mga mahihirap sa mga eskinita. Yung pala, mga pulis pala ang protektor ng droga. 1 tonelada. Anong ginawa ni Bato? Lumuhod-luhod, umiyak-iyak. Sus Mariosep. Ganito. Ako, ginigising ko lang kayo mga kababayan. Iba yung pelikula, mga kabunyog, mga kababayan kong Pilipino. Iba ang pelikula, iba ang totoong buhay. Iba ang vlogger, iba ang totoong lingkod bayan. Mas gusto nyo si Larry Gadon? Tignan nyo si Larry Gadon. Sus Mariosep. Anong nangyari kay Larry Gadon? Ayun, nagmumura-mura, di ba? Anong solusyon ni Gadon sa Mindanao para daw maging payapa ang Mindanao? Patayin daw yung mga bata, yung mga babae pagpapatayin daw. Yan ang sinabi niya eh. Di ba? Yan ang gusto ng tao. Nakakalungkot po mga kababayan. Nakakalungkot talaga. Ako, alam niyo naman ang vlog natin, wala naman tayong sinasabing hindi totoo. Di ba? Mula sa presyo ng bilihin. Sisihin nyo kami kung sinasabi namin, ang taas-taas ng presyo ng bilihin. Ang totoo, mababa naman. Pumunta kayong palengke. Pumunta kayong palengke. Yung 1,000 mo, pag nabarya yan, sabi nga nung mga mamimili, pag yung 1,000 mo nabarya, wala na yan. Madali nang maubos yan. Kasi nga alam mo, talagang nagagalit na rin yung mga manggagawa. Kahit nga ako eh. Hindi paninira ito ha. Walang siraan. Bawal manira eh. Sa katotohanan lang tayo. Di ba? Crisanta Samera, good morning po Brother Kulek. Salamat Ma'am Crisanta, no? May meeting ang Bunyog Batangas bukas ha. Mga kabunyog sa Batangas, magkita-kita tayo bukas. Diyan sa Lipa City, no? Francia Canciller Cano. Maliwanag, may kalaban at may depensa rin sila, at least lumaban ang Gilas. May depensa naman ang Gilas, no? Ano naman yan eh. Ganyan talaga, may talo, may panalo. Basketball yan eh, no? Kaya lang, pinag-uusapan natin dito, yung Pilipinas, di ba? Yung totoo, di ba? Pelber, dapat nasa gobyerno ka, sir, dahil magaling ka. Kung iboboto nyo ba kami? Kaya lang, pag bobo ang mga botante, yung mga kagaya namin, hindi naman mananalo. Dahil ang iboboto nyo, sila Robin Padilla, di ba? Yun ang problema eh. Lagi nyo sa amin sinasabi, ikaw na magpresidente, ganito. Problema kayo eh. Baka kahit barangay kagawad, di naman ako mananalo. Una-una, wala akong pera. Wala naman akong pambili ng boto. Dadagdagan pa ng mga engot na kagaya ninyo.
Kayo ang nagiging problema ng Pilipinas. Sa totoo lang, di ba? Oh, Gary Diego, legit na legit ang Unitives, pinatunayan yan sa budget hearing. O, tingnan nyo si Sara. Tawa. Ayaw ipaliwanag yung 125 million. Pinatayan mo ng mic yung congressman, si Franz Castro. Talo na nga sa botohan eh. Ipapaliwanag lang boto. Pinatayan nyo pa ng mic. Ayaw nyong pasagutin yung si Inday. Di ba? 125 million yan. O, pera ng bayan yan. Hindi naman nila pera yan. Tinatanong lang kung saan ginastos eh. Ayaw sumagot. Di ba? Oh, kasama ko dito yung ano eh, si Maded. Maded, pwede ka bang maano rito? Makita ka naman ng mga, eto po yan taga-Computer Professional Union. Oh. May meeting kami sa Electoral Summit natin, si Maded. Salta ka naman. Magandang umaga po Sa sa kulit. mga tagapakinig. Yes po. Yan, kasama natin sa laban para sa katotohanan tong si Maded. Salamat Maded Maded, mamaya kami magmi-meeting na. Medyo magkakapila kami rito. Basta ako, maya, laban ng China at Pinas, underdog ako. Pag China ang kalaban, di dapat sama-sama tayo dyan. Magnanakaw ng isla yan. Magnanakaw ng teritoryo. Tapos, dapat tayo mga Pilipino, kahit anong politika mo, pag China, dapat magkakaisa tayo. Ninanakawan tayo ng teritoryo. Yung mga natural gas dyan. Natural gas, bilyon-bilyon ang halaga niyan. Gusto nyo bang sila makikinabang yan pagdating ng panahon? Dapat mga anak natin, mga apo natin ang nakikinabang sa West Philippine Sea. Ang para sa Pilipinas ay para sa Pilipino. Yung para sa China, di kanila. Ganun lang kasimple. Hindi naman natin aangkinin yung hindi atin. In the same way, na kung ano yung para sa Pilipinas ay para sa atin. Diba? Edgar De Luna, sumama ka sa para manalo kayo mga ungas. Ikaw na lang ang sumama kung gusto mo. Doc Cardena, basta ako may laban, nabasa ko na pala yun, John Aganan, Peber, di siya nagmamagaling, totoo lang naman kung nasasaktan ka, pwede ka naman manahimik. Kung ayaw nyo sa vlog ko, pwede naman kayo umalis. Mawalang galang na, di ba? Magsilayas kayo sa vlog ko. Walang pilitan ha. Ako naman kahit negative yung mga sinasabi nyo, binabasa ko naman di ba? Fair naman si Kulex. Teddy Perez. Sagipin ang Pilipinas. Sagipin natin. Juliette Amelia, Miguel Valdivia, Gising Pilipinas. Di ba? Subert Kamkam. Bumababa ang kalidad ng karamihan ng mga Pilipino, pati mga nag-aangkat ng ating dangal ay demoralized. Totoo yun. Totoo yung sinabi na yun. Demoralized talaga tayo. Fernan Barcelona, we all just need to be active para di lokohin ng mga corrupt politician. Tama. Tama yun. Cesario Bakaykay, Bacol, lamang ang walang utak na mga butante, kaya tayo, ganito, punta kayo dyan sa Senado. Masakit yun, May utak pero ayaw gamitin, di ba? May mga utak naman Kaya lang matigas ang ulo, matigas ang kokote. Minsan, alam naman ang tama, ayaw tanggapin ang tama. Yun ang problema sa mga kababayan natin. Nagpapakapanatiko sa mga politiko. Alam na nga niloloko sila, sige pa rin palakpak, sige. Buti kung sila lang ang nadadamay, damay-damay naman tayo. Diba? Lahat ng Pilipino damay sa mga korap na politiko, di ba? Dami niyong comment Mr. Leona Pelesilda, dapat tayuan na ng mga structure ang ating, sorry, di ko nabasa lahat. Ang dami nag-comment, Rafael Garesa, bahagi yan ng malawakang galaw ng sindikato. Elaine Chua, mga ibang Pilipino ayon sa kasinungalingan, hindi sa katotohanan, kaya imbis na manaig sa alin ng tama, kaya huwag magtaka bakit tayo naghihirap sa kamahalan ng lahat ng bilihin pa at iba pa. Di ba? Elaine Chua po yun. Sabi niya. Freddy Repedro, good morning po sa inyo mga kabunyog. Tagasan ba kayo ka Freddy, ha? Salamat po. Gary Diego, legit na, nabasa ko na pala. Renato Colinayo, acting lang yan si Bato kasi malapit na ang botohan. Acting ba si Bato? Marami na nang nag-acting dyan Alam nyo mga kababayan, ito lang payo.
bago ako magtapos, usapang actingan, ano? Pag eleksyon, tandaan nyo to kapag bumibili ng boto ang isang politiko, bumibili talaga siya ng boto. Kahit gaano pa kalaki ang binibili niyang boto o gaano kaliit. Kapag ang politiko bumibili ng boto, automatic magnanakaw yan. Reject agad. Kasi, common sense, saan niya kinukuha yung pambili ng boto? Di ninakaw niya yun. Diba? Ganun lang. Kaya, mabuhay tayo sa realidad. So, okay na yon, yung Gilas Pilipinas, yun ang topic natin. Natalo tayo, okay yun. Natalo lang tayo sa basketball. Walang problema. O gusto nyo palitan si Chat Reyes? Palitan natin. Pero sana, hindi lang hanggang basketball ang galit natin pag natatalo tayo. Pag pinatatalo tayo ng mga politiko, kinukurap nila, nilulugmok nila ang bayan, natatalo ang mga Pilipino, mas lalo't higit 100 times tayong magalit. So tama yung observation ni Atom Araulio. Hindi lang dapat nagtatapos ang buhay ng Pilipino sa basketball at beauty pageant. Mga kababayan ko, mabuhay tayo sa katotohanan at realidad at lagi natin ipaglaban ang kapakanan ng bayan. Muli, ito si Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.